So guys, dito tayo ngayon sa Tagaytay. Nag-aamuay ng konti, papalipas ng mga problema, stress sa buhay. Siguro pagka may mga problema tayo, meron tayong mga hilahil sa buhay, kailangan din natin minsan mapag-isa. Kailangan natin minsan mag-unwind, mamasyal nung sa lugar na tahimik, para hindi natin maalala kung anong mga problemang dumarating sa buhay natin. Meron tayong mga isipin kung paano natin bubuhayin yung pamilya natin, kung paano natin magagawa ng paraan para sila ay mabigyan ng magandang buhay. Kaya kailangan minsan dapat nakakapag-isip din tayo. Minsan sobrang dami kasi ng problema, sa sobrang dami ng isipin, minsan nakakalimutan mo na yung sarili mo eh. Kailangan din natin sa sarili natin. Meron tayong pagkakataon na magpahinga, meron tayong oras sa pagtulog, meron tayong oras sa pagkain. Kailangan minsan din meron tayong oras para sa sarili natin, na bigyan natin ng katahimikan, konting ligaya buhay natin, kasama yung mga mahal natin sa buhay, para hindi lagi tayong nai-stress. Kasi sa buhay ng tao, hindi mawawala yung problema eh, hindi nawawala yung mga hilahil sa buhay. Pero kung meron kang Diyos na masasandalan, at meron kang 3 P na tinatawag. 3 P. Number 1 dyan, pananampalataya. Yan, kailangan natin yan sa buhay ng tao. Kasi yan ang dapat na maging una sa atin sa buhay natin, yung meron tayong pananampalataya sa Diyos. Lagi nating isasangguni kung ano yung mga dapat na maging gabay para hindi tayo malihis ng landas. Kasi minsan may mga tao na sa kagustuhan niyang makuha yung pinapangarap niya, minsan hindi niya na iniisip na minsan may natatapakan siyang tao, meron siyang natasagasaan para lang dun sa pangarap niya. Kaya kailangan natin magtiwala pa rin sa Diyos. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa kahit marami tayong problema. Laban lang, sabi nga ng mga iba, laban lang kung ano yung nararapat. Tapos yung pangalawang P, yun yung pag-asa. Kasi kailangan magkaroon tayo ng pag-asa, hindi lang dahil sa meron tayong pananampalataya. Kailangan kasama yan eh, yung pag-asa tsaka pananampalataya, magkasama yan, magkadikit yan eh. Kaya kailangan, kung meron kang pananampalataya, meron ka ding pag-asa. Kasi sa Diyos mo ititiwala eh, sa Diyos mo iaasa yung na dapat na mitiin mo, na sa pamamagitan ng patnubay ng Diyos sa ikagaganda. Kasi minsan may tao na ang pangarap niya hindi nagiging successful yung pangarap niya dahil siya lang ang nag-isip eh. Hindi niya pinaubaya sa Diyos kung ano yung nararapat na ibibigay ng Diyos na pagkakataon para sa kanya, yun sa ikabubuti niya. Kasi ang tao minsan pagka nabigo, halimbawa gusto mo magkaroon ng mga material na bagay, pagpalagay natin gusto mo ng mamamahalik nga, yung may mga halimbawa may gusto kang biling cellphone, hindi mo nabili dahil sa nga kapos ka, wala kang pera, hindi ka na nagtiwala sa Diyos eh. Kumbaga meron kang gustong gawin na hindi natupad, o meron kang mitiin na hindi para sa'yo, magagalit ka na sa Diyos. Parang ibang tao kasi sinisisi na bakit ganito, nangyari sa akin yung ganito, bakit ako nagkaroon ng pagkakataon na ganun, bakit ako nabigo. Pero kung iisipin mo,
At darating ang mga panahon, meron palang magandang inilalaan yung Diyos na para sa'yo na dapat. Hindi yung kung ano ang iniisip mo o nais mo na dapat gawin. Kumbaga, sabihin nga natin, hindi mo man nakamit yung mga bagay na pinapangarap mo, pero meron palang mas higit na inilalaan ng Diyos para sa iyo. Yun yun, nakadalawang P na tayo. Yung pangatlong P, yun yung pinakamahalaga sa tatlo. Alin yun? Yung pag-ibig. Kasi kung may pananampalataya ka, wala ka namang pag-ibig, useless. Kung meron kang pag-asa, wala namang pag-ibig, wala rin. Sa buhay, sa tatlong P, yun ang pinakamahalaga, yung pag-ibig. Kasi pagka ang tao may ibigin sa Diyos, may ibigin sa kapwa, may ibigin sa lahat ng bagay, malayo ang mararating mo. Sabi nga, may mga bagay na inilalaan ng Diyos para sa iyo na hindi mo nakikita, na ito pala yung dapat na nakita ko, na ito pala yung magandang inilalaan ng Diyos para sa akin. Kaya minsan may mga pinapangarap tayo, meron tayong mga sa buhay na hindi natin nakukuha. Yung pala meron palang mas higit na hinihanda ang Diyos para sa atin. Kaya sa inyo guys, kung merong mga problema, merong mga intindihin sa buhay na hindi natin nakuha o nakamit, tatandaan natin merong pa rin na nilalaang Diyos para sa atin. Hindi man ngayon, hindi man sa'yo. Malay mo kung hindi sa'yo yung pinapangarap mong pagkakataon, malay mo inihahanda pala ng Diyos para sa mga anak mo, sa mga apo mo, na magugulat ka na lang makikita mo, ito pala yung nilalaan ng Diyos para sa akin. Ang isang pinakamahalaga sa buhay ng tao, hindi pera Bagamat kailangan natin ng pera, ang pinakamahalaga, yung pag-ibig. Yung pag-ibig natin sa kapwa, pag-ibig natin sa pamilya, at higit sa lahat, yung pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos. Lalo na tayo, naglilingkod, sikapin natin na mangibabaw yung kung ano ang gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Hindi yung tayo ang magdidikta para sa sarili natin. Kasi hindi natin hawak ang buhay natin. Tayo kumbaga nakikiraan lang tayo sa mundong ibabaw na to. Kumbaga nakikidaan lang. Merong inilala ng Diyos para sa atin. Kaya pagdating ng araw, kung merong mga pagkakataon na nakita natin, papasalamat natin lagi sa Diyos na tayo may buhay at lakas, nandyan, masaya ang pamilya, kumakain tayo ng 3 beses ang araw. Napakasaya na, di ba? Yun lang. Siguro, kumbaga, premium mo na lang yun. Pagka bawang nagkaroon ka ng ganito, nagkaroon ka ng sasakyan, nagkaroon ka ng bahay, nagkaroon ka ng lupa. Premium mo na lang yun Pero ang pinaka-the best dyan, sa lahat ng bagay, masaya kayong pamilya, kumakain kayo ng salo-salo, masaya kayo, kahit minsan nakakapaggala kayo, mag-unwind, katulad nito, ginagawa namin. Siguro yun, pinaka-the best na rin yun. Kumbaga, magiging ipagpasalamat na natin kung nagkaroon tayo ng pagkakataon na magsama-sama dito sa mundong ibabaw. Yun ang dapat na ipagpasalamat natin sa Diyos. Kaya habang may buhay at tayo at lakas, namnamin natin, kumbaga libangin natin yung sarili natin, mamasyal tayo, ganway tayo, pamilya natin, pasayain natin, mahalin natin
mahalin natin lalo ang ating pamilya, ating mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, yung pag-ibig na sinasabi kong number 1 sa tatlong triple P na sinabi ko sa inyo: pananampalataya, pag-asa, at ang pinaka-the best dyan, yung pag-ibig. Pag-ibig natin sa lahat, pag-ibig natin sa kapwa, pag-ibig natin sa pamilya, at higit sa lahat, yung pag-ibig natin sa Diyos. Yan, kaya ako, lagi ako triple P. Kaya sa mga taong nawawalan ng pag-asa dyan, lagi nating iisipin, lagi nating unawain na merong nilalaan ng Diyos para sa atin na higit, na ikagaganda at ikatutuwa natin. Kailangan lang nating maghintay, magtiis at manampalataya sa pag-asa at sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Shoutout sa inyo sa lahat. Ito ang Padlan Vlog.